Gusto mo ba ng ulam na less than 100 pesos pero lasang pang restaurant na ang sarap? At ito ay good for 2 to 3 persons na. Hindi ka gumastos ng mahal pero nakakain ka ng masarap? Wow! At higit sa lahat, madali lang gawin. Korean sticky chicken or sticky Korean chicken. Grabe, promise, ang sarap nito. First time ko itong niluto at first time ko ring natikman. Feeling ko, nasa Korea na ako. Opa! Yung lasa niya, manamis-namis na may konting alat at anghang at hindi nakakasawang kainin. Tignan nyo naman, subo lang ako ng subo dyan. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Ito pala yung mga ingredients na kakailanganin natin. Bumili lang ako sa supermarket ng halagang 60 pesos ng chicken breast. Hugasan muna natin ito ng mabuti at hihiwain natin ito ng bite size. At yung ibang mga ingredients ay pwede ninyong mabili ng tingi sa mga tindahan na malapit sa inyo. Good for 2 to 3 persons pala itong aking lulutuin. Pero kung matipid kayo sa ulam, kakasya ito sa 4 na katao. After natin itong mahiwa, titimplahan na natin ito ng mga pampalasa, paprika, paminta, garlic powder na tumigas pero po pwede pa po yan at asin. Haluin natin ito ng mabuti at lagyan natin ito ng flour na halagang 5 pesos na binili ko sa tindahan or 1/4 cup. Haluin uli hanggang sa makoat ng flour yung chicken at iset aside muna at gagawin naman na natin yung pinaka-sauce ng ating recipe. Sa isang lagayan, pagsamasamahin lang natin yung 1/2 cup ng water, 2 tablespoon ng soy sauce, isang sachet ng maliit or 2 tablespoon ng ketchup, 1 teaspoon ng gochujang or kung wala kayo niyan, pwede ring chili powder o kung wala pa rin, siling labuyo, pepper at konting seasoning. Original recipe talaga nito ay walang ketchup pero dahil Pinoy style ito or Mila style, naglagay ako ng ketchup. Gochujang talaga yung nilalagay nila dito para maging maanghang. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw yung asukal at iset aside muna. Next, sa isang kawali, maglagay tayo ng konting mantika at iprito natin itong ating chicken breast. Kung saan ko pala nabili yung gochujang na ginagamit ko sa pagluluto ay ilalagay ko na lang yung link ng Korean store na pinagbibilan ko. Anong lasa nito? Korean chili paste po ito na may lasa na. At madalas sinahalo ko ito sa fried rice pag nagluluto ako at pag nagsasamgyup kami. At ayan, pag ganito na nag-brown na yung ating chicken breast, hanguin muna natin ito at iset aside muna. Same pan, ilagay na natin yung ginawa nating sauce kanina. Haluin lang natin ito ng mabuti at pakuluan hanggang sa lumapot. Yung complete recipe po ng aking niluluto ay nasa dulo po ng aking video. At kung nagustuhan mo yung aking niluluto, pakishare na lang po ito. Salamat! Pag ganito na yung ating sauce, lumapot na, ilagay na natin yung chicken breast na naprito natin kanina. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa makoat na lahat ng sauce. Grabe, ang bango nito at talaga namang nakakatakam. At ganun lang kadali, luto na ang ating napakasarap na Korean sticky chicken. Isalin natin ito sa isang lagayan at kanina bumili rin pala ako ng halagang 5 pesos ng spring onion. Hiwain lang natin ito ng maliliit. At bago iserve, lagyan natin ito ng spring onion sa ibabaw at sesame seeds para mas magandang tignan at mas lalong nakakatakam. Sinong mag-aakala na less than 100 pesos lang yung ganito kasarap na ulam? Sigurado mapaparami ang kain mo. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.